Hello po, magandang buhay po mga kapusong kolektora. Ito po ay akin na pong ipakilala o isa-isahin kong ipapakita ang mga denomination nitong lumang perang papel. So ito po yung MDA series or New Design Series. So ito po ay ang unang labas po nito ay 1985 at ang 5 piso po na papel ang unang inilabas ng Central Bank, noon na Central Bank pa noong 1985. So ang sumunod na denomination na inilabas ay itong 10 piso naman. So halos magkasabay itong dalawa, 5 piso at saka itong 10 piso na Apolinario Mabini, single head o yung nag-iisa lang na si Apolinario Mabini. Yan po. So, ang tawag ng collector, ito po yung unang issue yan. Sumunod naman ito, itong sa mga sunod na taon na to, hindi ito yung sa mga sunod na taon na ito. Itong double head na Apolinario Mabini at saka Andres Bonifacio na 10 piso. So, may dalawang variety yung 10 piso. Okay, ang pangalawa naman, ito ay sumunod naman itong 20 pesos. So, Manuel L. Quezon. Yan po yung mga likurang bahagi. Para naman po makilala din ng mga kabataan ngayon na hindi inabot itong banknotes na ito, yung pirang papel na ito. Sumunod itong 50 pesos. Yan po yung isa sa denomination ng NDS, 50 pesos. So, ang bayani po dyan ay si Sergio Ismenia. Ito po ang likurang larawan ng kanyang Riverside. Yan naman ang sumunod, yung 100 piso. So mga 100 piso yan ay inisyo ng 1987 ang unang labas nito, yung 50 at saka yung itong 100. So ang unang issue nito, unang labas ay 1987. So itong 200 pesos naman, ito ay limitado ang printan nito. Diosdado Macapagal ang nasa 200 pesos. Ayan, sa nung inilabas ito noong 2002, yung unang labas nito. So ito ay medyo madalang lang. So, ayan, sumunod naman, kilala naman natin ito, si Ninoy Aquino. So ang unang labas naman nito, may inilabas ito ng 19 di ako sure, parang may inilabas nito na 1987. So nasundan ng 1991. So di ko di ako sure, pero nasundan siya. So may mga taon pang sumunod pati itong 1,000 pesos na pinakamalaking denomination ng NDS series or New Design Series, BSP New Design Series. Yan, natin makikita yung logo ng Bangko Sentral. So ito po ay ilang denomination ito, 7. Simula sa 5, 10, 2, 10 kasi bali sa yung 2, 10 ay dalawang variety ng 10 piso. So ang sumunod nito na ating ipapakita ay yung okay po, at ito namang ang bagong lipunan series, mga denomination nito. Yan po, so siguro mas matagaas, mas nauna ito kaysa doon sa ang bagong sa New Design Series. So ito po yung ang bagong lipunan series na banknotes, mga lumang pera papel. Ang pinakamaliit na denomination ay itong 2 piso. At makikita ang imahe ni Jose Rizal sa 2 piso. Yan po. So ito ay ito ay inisyo sa pagitan ng taong 1973 hanggang 1985. Ito yung 10 piso. Ang larawan dyan ay si Apolinario Mabini.
Sumunod itong 20 pesos na. Ito naman ang itsura ng 20 pesos na ang bagong lipunan series. Yan, likurang bahagi. Para makita rin ng ating mga kabataan na hindi na inabot ito. So yan ang 50 piso, 50 pesos hanggang bagong lipunan. So itong mga kondisyon nito ay mga bago po ito, mga uncirculated, pero ito may mancha sa pagkakatago na mantsahan. Pero yan ay uncirculated po. Ito ang pinakamalaking denomination ng ang bagong lipunan series, yung 100. 100 pesos lang ang pinakamalaking denomination ng ang bagong lipunan. Po, yan po yung mga itsura ng ating unang papel. May naiwan pala yung 5 piso. Ito pala, hindi na isama. Nahuli ang 5 piso na ang bagong lipunan. Dumiretso tayo kanina sa 10. Okay, ang sa 5 piso, yun po si Andres Bonifacio po yun. So ito naman, mas nauna po ito. Ito po yung Filipino series. Mas nauna po ito. Kaya sa Filipino series, ang pinakamalit na denomination ay piso. 1 piso. So ito po ay inilabas sa pagitan ng taong 1969 hanggang 1974, at sa kalaunan ay 1974 din ito na demonetize. So ang pangalawang, yun yung sumunod na 5 piso. Ito yung sumunod na denomination, 10 piso. So halos magkahawig lang sila nung ang bagong lipunan. So dito sa Filipino series ay hindi pa nalagyan nung ang bagong lipunan, nakalagay dito sa may puti. So ito naman ang 20 pesos na Filipino series. Ito naman ang 50. Ang Filipino series medyo mas mahal kaysa ang bagong lipunan. Mas mahal ang halaga nito. Tingnan mo, halos magkaparehas naman sila. Itong dalawa, ang bagong lipunan saka yung Filipino. Ayun lang. Okay. Puro mga uncirculated po ito. Ito po yung mga itsura ng mga dati nating pera, mga kapusong kolektor o talaga sa mga kabataan na gusto mangulikta. Ito po yung 100 pesos. Napakaganda po ang mga kulay nila. Kaya pagka ikaw ay pusong kolektor, talagang masisiyahan ka sa pangungulikta ng mga lumang perang pabil, lalo na pagka ganito, mga bago So ito po yung lahat ang ating pinakita, itong NPA series 1985 hanggang 2017. Itong Filipino series ay noong 1969 na demonetize ng 1974. Ito namang ang bagong lipunan ay na demonetize ito ng 1995. Okay, so yun lang po mga kapusong kolektor. Sana po ay napanood po ninyo ating mga koleksyon o mga perang papel na lumipas na. So, para naman po ay sa mga interesado, lalo sa mga kabataan na mangulikta o mag-preserve ng ating mga makasaysayan na mga lumang perang papel. So, madali lang po mangulikta lalo na kung kayo ay interesado, at kailangan lang dyan ay tiyaga at malasakit din. So para patuloy po nating ma-preserve ang ating mga makasaysayan ng mga kalumang perang papel o kahit nasa mga coins. Yun po mga kapusong kolektor, marami pong salamat sa iyong panonood. Sana po kung inyong nagustuhan ang aking simpleng pagbabahagi sa ating mga lumang perang papel. Okay, yun lang po mga kapusong kolektor. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po kahit paano ay natuwa kayo sa ating ibinahagi. Para maalala din po ninyo ang ating mga pera noon na ating nagamit o inabutan. Okay, maraming salamat po mga kapusong kolektor sa mga nakapanood nito. Kung inyong nagustuhan, paki-like naman po at paki-subscribe na lang po para malagdagan ang ating munting channel na kumpisa lang. Maraming salamat po at gabayan po tayo ng Panginoong Diyos.